Hello mga giliw! Isa na namang napakagandang recipe ang ihahandog ko sa inyo mga giliw dahil nasa UK tayo. So ayan, bumili ako ng plain flour for only 1 pound. So kailangan natin mga giliw na magawa ng mga ganito tinapay para meron tayong stock on the go. So ayan mga giliw, nagtakal na ako ng 300 grams ng flour and then naglagay ako ng yeast and then salt and sugar. At pagkatapos yung mga giliw ay minix ko lang ng by hand para mag-incorporate yung mga dry ingredients. And sinukat ko na rin mga giliw yung ating milk and nag-add ako ng 1 egg. And about 1 tablespoon ng butter. Don't worry mga giliw. Ang recipe niyan ay ipopost ko dito. So ayan, naghinid na ako magiliw pagkatapos. Ayan. And then nag-scrub ako ng butter dyan para ah, madulas at hindi mahirap mag-knead. So ayan, medyo hinihingal na ako mga giliw at medyo smooth na siya. And then i-rest lang natin kahit mga 10 minutes at ayan, nagpicture muna tayo mga giliw habang inaantay natin magpanasa ng kaunti. At ayan yung aking corn flour at di natin pagugulungin once na maporma na natin yung ating English muffin. Nag-dusting lang ako mga giliw on the bottom ng ating dough para madali siyang i-rolled out mga giliw. So ganyan lang mga giliw, ipaplato mo lang siya na about siguro mga 1.5 inches at pwede na natin siyang ikat yan after na maplate natin mga giliw. So ayan, ganyan lang mga giliw. Ang ginamit ko nga pala din yung mga giliw ay yung ating baso. Actually may dala akong pangkat pero medyo malaki siya. At ang ginamit ko dyan ay yung baso mga giliw. So ganyan lang kakapal kasi lalaki pa yan once na inilagay na natin sa kawali. Para siya lang French macaron. So ang yield yung mga giliw, ayan. Bali nasa 300 grams lang pala yung mga giliw yung ating ginawa na yan. Kinonvert ko na siya sa grams. And then yung ating pinagtabasan, i-rolled out nyo lang ulit and then makakagawa pa kayo dyan ng mga mga tatlo yatang mga muffin. So, ayan, pagkatapos nyo magiliw ay maglagay tayo sa plato and then i-roll natin yung ating English muffin mga giliw. Yan, ganyan lang. Napakadali, di ba, mga giliw? Para siyang macarons, di ba? Ang ganda niyan, mga giliw. Kita nyo naman, no? At pagkatapos yung magiliw, ilalagay natin sa pan na ganyan. And then, cover lang natin ng damp cloth, malinis. At paalasahin lang natin siguro na about mga 10 minutes to 15 maximum. So, after that mga giliw ay yan na, umalisan na siya ng mga 15 minutes. Ang ganda, di ba? So, ayan, nagpainit na ako ng kawali natin. And then, ilalagay mo lang sa kawali yung mga giliw sa low fire. So, ganyan lang. And then, mas maganda sana yan kung kokoberan mo para yung heat ay mag-retain sa loob. Kaso wala kasi akong cover. Ganyan lang. So, ayan ang mga giliw ang itsura ng ating English muffin. Ayan, ganyan na siya. Kailangan mga giliw, low fire lang siya para hindi siya masunog. At para maluto yung loob. Kasi pagka mataas ang apoy, masusunog agad. So, ayan mga giliw yung ginawa ko. Nagawa ko ng mini sandwich mga giliw. Maaari din nyo lagyan ng mga jams or peanut butter or cocoa. Ayan. Ayan. Coco jam. Yan. Coco jam yan. Mga giliw. Kasi mahilig ako sa gulay. So, ayan. Siyempre, hindi mawawala ang ating kaping barako yung mga giliw. Isa sa mga pinakamalupit natin kasama lagi ay ang Barako Coffee. So, ayan mga giliw, sample. Kita nyo naman, ang ganda. Pwede nyo nang ilagay sa rep yan hanggang sa pwede nyo i-stock, I mean, o kaya sa freezer para in case na kailangan nyo. On the go, mga giliw. Basta meron lang kayong mga palaman. Okay siya, mga giliw. First bite. Ay, yan lang. Napakasarap nito, mga giliw. May healthy dinner ka na, healthy lunch, and healthy breakfast ka, mga giliw.